Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, lumabas na naman ang kabubuhan. Ano ba yan? Wala namang katapusan. Ang kabubuhan. Ay naku po, Diyos ko. Diyos kong maawain. Hanggang kailan kami magtitiis? Talaga namang parang pinaninindigan na ito ang kanyang kauuban mga kababayan. Ha? Ito, may papakita ko sa inyo. Ito po nasa ating screen. 2 hours ago, sabi ni Robin Padilla, I hereby declare that I do not give my permission for Facebook or Meta to use any of my personal data. Tapos ilagay niya, mag-trending ka sa panlalait kapag pinakalat ito. Tapos, wala pong comment. Robin Padilla Limited who can comment on this post. Ito mga kababayan, post na to, hindi po ito hindi po ito yung unang post. Actually, pinost niya ito dahil sa tingin ko siya po yung napahiya. Kasi prior to this post mga kababayan, meron pa siyang isang ipinost na nakapansin po o nakatawag pansin kahit dun sa sa mainstream media. Eto mga kababayan. Ayan. Sabi po ng GMA News, si Senator Robin Padilla nag-post sa kanyang social media account ang isang copy-pasted post kung saan hindi umano niya pinapayagan ng Meta na gamitin ang kanyang personal data. Hinikayat din sa post na i-copy-paste din ito ng iba sa kanilang mga sariling account para magpahayag ng pagtutol sa paggamit ng platform sa kanilang impormasyon. Sa terms and conditions ng Meta, walang nakasaad na ang pag-post ng ganitong pahayag ay magpipigil sa Meta na gamitin ang impormasyon ng Facebook user. Sa privacy policy ng Meta, ginagamit ito ang mga impormasyon mula sa user para makapagbigay ng personalized experience kasama na ang ads. Base din sa terms and conditions ng Meta, nilinaw nila na hindi sila nagbebenta ng data sa kahit na sino. Ito yung post ni Robin Padilla. Hinanap ko to mismo sa kanyang Facebook page. Mukhang in-erase na po. Mukhang na-erase na mga kababayan. Buti na lang magaling itong mga marites. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, maraming marites, maraming marisol. So ano nga mga kababayan, na screenshot. Ito yung pinost niya. Okay. Take note. Take note. Si Robin Padilla po ay isang senador ng bansa. Number 1 senador. Nung siya ay tumakbo, mga kababayan, siya ang may nakuha ang pinakamaraming boto dun sa 12 mga senators na ibinoto during his time. Nung tumakbo siya bilang senator. So, hindi po ito ordinaryong tao. Senator. Paalala ko lang. Binanggit ko lang. Sabi ni Robin Padilla, sabi sa post ni Robin Padilla, Facebook Meta is now a public entity. Every member must post a note like this. If you do not publish a statement at least once, it will be technically understood that you are allowing the use of your photos as well as the information contained in your profile status updates. Ito raw ang kailangan nating i-post. I hereby declare that I do not give my permission for Facebook or Meta to use any of my personal data. Hold your finger anywhere in this message and copy will appear. Click copy, then go to your page, create a new post, and place your finger anywhere in the empty field. Paste will appear and click paste. Okay. So ginawa yan ni Robin Padilla. Sakit na sa ulo talaga. Ano ba yan? Sakit sa ulo. Ginawa niya yan. Sinunod niya yan eh. Ginawa niya yan eh. Yung post na yan, na copy-pasted post, hindi nga, nanggaling yan, basta copy-pasted post. Tapos, ang ginawa niya, ipinost niya sa kanyang social media account. Ngayon, legit ba itong post na to? Legit ba? Legit ba ang post na ito? Hindi po legit yan.
Ang tawag po dyan mga kababayan, ang tawag po dyan ay chain post / hoax. Okay? Ano ibig sabihin ng hoax? Ang hirap naman i-pronounce yun. Hoax. H-O-A-X. Sa Tagalog na lang, Tagalogin na lang natin itong hoax. Hoax. Talaga. Ayun po ang ibig sabihin po nun, panlilin lang o maling balita nga sadyang ginawa para maniwala ang mga tao kahit hindi ito totoo. Sa madaling salita, pekeng impormasyon. Pekeng impormasyon, ipinapasa para magmukhang legit at madalas kumakalat sa social media. Ito po ay chain post. Ito po ay hindi po lehitimo. Ito po ay maling impormasyon. So itong si Robin Padilla. O kaya sinabi ko kaya kanina sinabi ko, senator po ito. Isa po si Robin Padilla, si Senator Robin Padilla. Take note, Senator. Ang sumunod dito sa sa chain post, sa maling impormasyon. At talaga naman pong mukhang siya'y napaniwala dito, kaya ginawa niya, mga kababayan. Etong post niya na ito, okay, etong post niya, siguro napahiya na siya. Kasi nga po, ang dami pong nagsabi na talaga, napakabobo mo naman, sir. Napakabobos mo. Bakit ka naniniwala dyan sa sa copy-paste post? At talaga namang ipinost mo pa sa sarili mong Facebook page. Ang tanga mo naman, sir. Pasensya na po kayo. Ang bobo-bobo nyo naman, sir. Senator ka pa naman. Tapos, ano nangyari? Ano nangyari? Di nagmukha kang tanga. Okay lang sana kung nag-post kami. Okay lang. Hindi na ako yung binoto ng taong bayan. Pero isang senador, nabudol ng fake news, nabudol ng chain post. At talaga sumunod pa talaga. Talagang ginawa niya, mga kababayan. Kaya ito, mga kababayan, yung post niya, hindi niya nilagyan ng comment kasi baka mabash na naman siya. Sabihin, ang bobo-bobo mo naman, sir. Pagkatanga-tanga mo. Kaya wala ng comment. Okay. Ito lang paliwanag ko lang sa inyo mga kababayan. Tagalogin natin yung post. Para maintindihan. Ito, tagalogin ko Ang Facebook Meta ay isa na ngayong pampublikong entidad. Lahat ng membro ay kailangang mag-post ng ganitong pahayag. Kung hindi ka maglalathala ng kahit isang beses, mauunawaan na pinapayagan mo ang paggamit ng iyong mga larawan, pati na rin ang impormasyong nasa inyong profile at mga status updates. Ipinapahayag ko na hindi ako nagbibigay ng paintulot sa Facebook o Meta na gamitin ang anuman sa aking personal na datos. Ilagay ang inyong daliri kung saan sa mensaheng ito ay lalabas ang copy. Siyempre pag pinindot mo yun, di ba pag copy paste, pipindutin mo. Lalabas ang copy, click ang copy, pagkatapos pumunta na sa iyong page, gumawa ng bagong post at ilagay ang iyong daliri sa bakating bahagi, lalabas ang paste at i-click ang paste. Ayan po yung Tagalog nun. Alright. Paano to naging mapaglinlang? Fake news. Hoax. Maling impormasyon. Kasi unang-una mga kababayan, ito pong Facebook, para sa kaalaman ni Robin Padilla. Sir, makinig ka. Makinig ka, sir. Huwag kang tatanga-tanga. Ang Meta platform na dati pong Facebook ay matagal ng public company. Okay? Hindi ito bagong public entity. Huwag kang tanga. Huwag kang kubob. Matagal mo na gumagamit ng Facebook. Sa umpisa pa lang, may terms and conditions, mga mababasa mo doon bago ka gumawa ng panangan na Facebook. Nandun na lahat yan. Kahit pa mag-post ikaw ng ganito, yung kagaya ng pinost mo, Robin Padilla, walang epekto yan sa statement sa iyong privacy or data rights. So parang tanga lang.
Wala po epekto yan. Ang paggamit ng data ay nakabase sa Terms of Service at Privacy Policy ng platform. Hindi sa mga ganitong post. Kahit 10 post pag gawin mong ganyan, hindi papansinin ni Facebook yan. Kasi dun sa Terms and Conditions, Terms of Service at Privacy, nandun po yung mga policy. Hindi po dyan sa post. Ang tanga. Kahit i-copy-paste mo ito, hindi nito mapipigilan ang paggamit ng data ayon sa mga policies. Hindi naman porke nag-post ka ng ganyan, hindi nagagamitin ng Meta. Saka isa pa, siguro kailangan basahin mo, Robin Padilla, yung privacy settings ng Facebook account mo para maintindihan mo. Hindi ata naintindihan ni Robin Padilla. Doon sa privacy settings mo, Robin Padilla, nandoon yung di ba, lilimitahan mo kung sino lang makakita ng post mo. Di ba? Pwedeng private, pwedeng public, pwedeng friends lang. Ikaw nga mamimili. So kahit mag-post ka niyan, ng pinost mo, walang epekto yan. Kasi pumunta ka doon sa Terms of Service at Privacy at Policy. Doon ka pumunta. Hindi yung magka-copy-paste ka, i-paste mo dyan, na para kang tanga lang, na hindi mo naiintindihan yung pinopost mo. Ay sus, Mariosep. Wala epekto yan. Siguro pinakamaganda, i-review mo yung app permissions, iwasan ng pag-share ng mga sensitive info. Ay, grabe naman. Tanga-tanga. So, ito mga kababayan, meron ako nabasa. Sabi ng isa sa ating mga kababayan, ay sus, Robin, kung ginamit mo lang sana ang utak mo sa simpleng pagsusuri at pagtatanong sa mga staff mo, hindi ka na sana nakapagkalat ng napaka-obvious na fake news post. Senador ka, pero lumalabas na talagang hindi mo naintindihan ang mga nababasa mo. Aray ko po. Sakit naman nun. Grabe. Ito, basahin natin ilang comment ng ating mga kababayan. What do you expect from a moron? Grabe naman kayo kay Robin Padilla. Medyo dahan-dahan lang naman. Huwag naman ganyan. From a moron, brainless, and stupid clown of the Philippine Senate. Nagtaka nga ako bakit nanalo yan. Ibig sabihin pati may utak, binoto siya. Okay lang kung bobo, iboboto talaga siya at illiterate. May katangahan ba? Problema sa mayabang na bobo, akala niya genius siya. Di na siya pwedeng turuan. Kaya kahit chief of staff niya at empleyado niya sa Senado, walang saysay. Ang dami lahat. Bakit ba pinanganak akong mayabang pero bobo at tanga? Kaya sabi sa picture. Kahiya-hiya. Binura na ata yung post. Binura na, hindi ko na makita Binura na po mga kababayan. Alangang utak, ano ka ba? Bobo nga ni... Paano ang gagamitin? Nasa talampakan ng pag-iisip niyan para lang lata lang na maingay, walang laman. Guys, alam niyo, sa totoo lang, siguro pinakamaganda, Sir Robin Padilla, pinakamaganda manahimik ka na lang. Kasi sa dinami-dami ng mga post mo na hindi mo malang tinatanong sa staff mo o pare-parehas kayo dyan, nag-post ka ng copy-pasted post ng chain post na hoax. Fake news. Maling impormasyon. Ipipaste ng isang senador ng Pilipinas. Parang isa lang meron pa ako naalala, nagkalat din ng nag-post din ng page ng yung fake news. Mga DDS talaga, mga bopols ito pa, don't cover a judge by its book. Your Senator, ladies and gentlemen, 300,000 naman ang sahod niyan. Chairman ng Committee on Copy, Paste and Chain Letter. Chairman ng Committee on Christmas Party. Naintindihan niya kaya yung post niya. Napakagaling mo talaga, bilib na ako sa kabubuhan mo. The number 1 Senator of the Philippines. Did you know you already agreed before you created your account, right? Umpisa pa lang, nandun na sa bago ka magaba ng yung sabang ginagawa mo yung Facebook account mo, Facebook page mo, nandun na yun
terms and conditions. Tapos, naniwala siya na kapag nag-post siya ng ganito, hindi nga gagamitin ng Meta yung kanya mga data. Wala po itong epekto. Robin Padilla, walang epekto yan. Nakakahiya. Number 1 senator ka pa naman. Nako, Diyos ko po. Hindi ko na nilive to. Kasi pag nilive ko, nako po, Diyos ko, katakot-takot na bash ang abutin na ito ni Robin Padilla. Grabe naman. Okay, so yan lang po mga kababayan. Gusto ko lang ito yung kanyang post. I hereby declare that I do not give my permission for Facebook and Meta to use any of my personal data. Mag-trending ka sa panlalait kapag pinakalat ito. Hindi, trending ka talaga. Nilalait ka. Dahil sa kabubuhan. Kasi totoo naman talaga na kahit mag-post ka nito, walang epekto yan. Hindi naman kasi to yung yung talagang kumbaga hindi ito yung venue, yung proper forum para ayusin mo yung inyong privacy settings. Pumunta ka doon sa privacy settings mo. Ano ba tama? Privacy. Nabubulol na ako. Pumunta ka sa privacy settings mo, doon mo ayusin. Hindi dyan sa post na yan, kahit mag-post ka dyan, walang mangyayari dyan, walang epekto yan. Kaya naloko ka. Naloko ka nung post na yon at ginawa mo talaga sa Facebook page mo, kaya ngayon trending ka. Inamin niya naman nag-trending siya. Nag-trending siya sa panlalait. Hindi kasi nag-iisip Robin Padilla naman, sir, mag-isip-isip ka naman. Hindi niya nilagyan ng comment kasi yari na naman siya. Ang sa akin lang, mga kababayan, mag-iingat po tayo sa pagpo-post ng mga fake news. Meron naman po kayong staff, meron kayong abogado, tingnan nyo muna kung legit ba o niloloko lang kayo ng mga post. Pero, senator ka pa naman. Laki ng budget mo, sir. Laki ng sweldo mo. Kayang-kaya ka mapeke ng fake news. Nakakaya. So, ilan po mga kababayan. Tama na. Huwag niyo na masyadong laitin. Kawawa naman. Huwag niyo na masyadong laitin. Matatapos naman na termino neto. At abangan nyo na lang po yung eleksyon kung tatakbo. At kapag tumakbo, alam nyo na. Alam nyo na kung saan nyo ilalagay. Doon sa laylayan. Huwag nyo nang iboto. Kung sumasakit na ulo nyo. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Tohid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.